It's a great privilege po na maatasan na ating pastor na magbigay ng mensahe ngayong gabi. Tayo po tayong lahat and grab your King James Bible. Amen? Buksan po natin sa book of Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, basahin po natin from verse number 17 hanggang verse number 23. Ephesians chapter 4, verse number 17 hanggang verse number 23. Babasahin ko po ang verse number 17 and then you'll read verse number 18. Sabi po ng Bible, "This I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind." Verse number 18. "Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus, and then verse number 23, "and be renewed in the spirit of your mind." Makita natin dito napakahalaga ng instruction sa atin na salita ng Diyos and reminder for each and every one of us na dapat ay meron tayong kakaibang feeling para sa gawain ng Diyos. Kamusta ang feelings mo kapag pinag-uusapan ang gawain? Meron ka bang feelings para sa gawain? O ikaw yung sinasabi dito sa verse number 19, "Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness." There's something wrong sa isang Kristiyano kapag nawalan siya ng feeling para sa gawain ng Diyos. I believe in Christian Bible Baptist Church, 46 years preaching the gospel that only Jesus saves. Ang ating pakiramdam sa gawain ay gano'n na lang. Kaya tayo'y nagpapatuloy at walang planong tumigil sa gawain ng Panginoon. Makita natin dito, sila'y tumigil dahil nawalan ng feelings. So tonight, I just want to give a simple message, the feeling of continuing. The feeling of continuing. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. We thank you, O God, for what you're doing in our church. Salamat po na prayer meeting service. Ang inyong mga anak ay nagbigay ng pagpapahalaga sa aming pagtitipon upang kami makalapit sa inyo. Salamat po sa pribilehiyong ito. Gamitin niyo po inyong salita to encourage your people. Holy Spirit, kayo po manguna sa aming kalagitnaan. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you po. You may be seated. I believe there's a great feeling of happiness if you are serving God. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay masaya na naglilingkod sa Kanya. At hindi mo iniisip na ikaw ay titigil at ikaw ay hihinto at iiwanan mo ang gawain ng Panginoon. Hindi mo yan gagawin kasi malaki ang pakiramdam mo sa gawain ng Diyos. You have that unbreakable smile. Yung bang kahit may problema ka, nakangiti ka. Kasi involved ka sa gawain ng Diyos. Alam mong ikaw ay nasa simbahan na walang sawa, na ikaw ay hahamunin patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Wala pa akong naalala na church service natin na hindi tayo hinamon na ibigay ang buhay natin sa Diyos, ipaggamit natin ang ating oras sa Panginoon. Kaya't nakakatuwang isipin na tayo ay merong ganung klaseng pakiramdam para sa gawain ng Panginoon. Di ba ganun ang iyong ngiti kapag nakikita mo siya? At alam mong siya ay parating paglabas ng pinto, si Joseph pala. Nawala ang iyong ngiti. Sumimangot ka ulit.
Pero ngayong gabi, ang pag-uusapan natin, ito ay feelings para sa gawain ng Diyos. Kailangan ng bawat isa sa atin na tayo ay magpapatuloy. Marahil ang sabi natin nung Sunday, magpapatuloy ako. Gagawin ko ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay. But how about tonight? Kamusta ka naman? Kamusta ang pakiramdam mo? Salamat, ikaw ay dumalo sa ating panambahan kahit kanina ay umuulan. Dahil alam mo, wala yan sa panahon. Ako'y mayroong puso para sa gawain ng Diyos. And I'll be in church. Kapag may feelings ka, magpapatuloy ka. Pero tatandaan natin, dumarating yung pagkakataon, nawawala yung feelings. Gusto mong magpatuloy, pero darating yung time, parang ayaw mo na. Sasabihin mo, wala na ang puso ko. Hindi na ako masaya. Pero yun na yan, hindi ka masaya umattend ng church. Hindi ka masaya na sumama sa soul winning. Hindi ba masaya yung tayo merong awitan dito? At can you imagine, ito yung lugar na pwede nating ibigay yung ating the best sa pag-awit para sa Panginoon. Ang sarap awitin, yung mga awitin natin sa ating songbook. Sa bahay, pag mag-isa ka, kumakanta doon, diba, may mga nagrereklamo, pero dito wala. Kahit minsan sala sa tono ay nakakasabay rin. Dahil alam mo, ang awitin na yun ay para sa Panginoon. Now, as a member of this church, we should always check our Bibles. Kasi sabi ng Panginoon, walk not as other Gentiles walk. Naisip niyo po ba yun? Na mananampalataya na, pero lumalakad parang hindi mananampalataya. Kung meron man dapat tayong gayahin, yung mainit sa gawain ng Diyos. Kasi kung gagayahin natin yung nanlalamig, nanlulupaypay, nangihina, at pag inimbita, ang tagal-tagal ng miyembro niyan, yayayain mo pa magsimba. Di ba dapat yung matagal ng miyembro ay ang aktibo na mag-invite? Pero makita natin sa ating simbahan na salamat meron parating paghahamon ng salita ng Diyos at tayo ay nare-revive, tayo ay china-challenge na hindi tayo lumakad katulad ng iba. Makikita natin dito yung kakulangan sa pag-aaral. Marahil nasa church pero hindi nakikinig. So, kailangan unawain natin. Sabi na, it's just an ordinary prayer meeting service. No, it's not just an ordinary prayer meeting service. Dahil ito'y pagkakarga sa atin ng Panginoon through His Word. Pinakita ng Panginoon sa atin through His Word kung ano talaga yung problema, bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Nakita po natin dito sa ating text na binasa. Ang sabi ng Bible, ye have not so learned Christ. Kamusta ang pagkakilala mo sa Panginoon? Kasi kapag tayo ay nahamon at may tamang foundation, magkakaroon tayo ng tamang puso para sa Panginoon. Para sa Kanyang gawain. And that's the reason why bukas sasama tayo sa soul winning. Kasi na-develop na yung puso natin. Ibig sabihin, gustong-gusto kong gawin yon. Hindi pwedeng wala ako doon dahil yun ang itinuro sa amin. Nagkaganito tayo dahil meron lang namang tinuro sa atin eh. At nung ating natutunan yan, nagustuhan natin ang gawain ng Diyos. Kaya tayo involved. Pero pag dumating yung time, iba na yung pinakinggan natin, mawawala ang puso natin. Kaya sabi ng Bible, nag-give up na sila. Umayaw. Bakit? Anong nangyari? You have not so learned Christ. Kaya salamat, isa sa pinagpapasalamat natin sa Panginoon na sa ating simbahan ay walang sawang ipinapangaral ang salita ng Diyos. Every member ought to have his own Bible, her own Bible. At ito'y ating binabasa at ito'y ating pinapakinggan. Pinag-aaralan.
At habang pinag-aaralan ay nilalagay ng Diyos sa ating puso. Kaya tingnan mo ang sarili mo, hindi ka mapigilan. May mga umaawat na sa'yo, tama na yan! Sobra na yan! Baka lumampas ka sa langit yan! Totoo ba yan? Mag-i-involve ka sa choir ministry? Totoo ba yan? Sasali ka sa Sunday school ministry? Totoo ba yan? Sasali ka sa mga ushers? Totoo ba yan? Kasama ka sa soul winning? Sabi mo, yes! Dahil may bunga ang salita ng Diyos sa ating buhay. 3 statements about feelings. Number 1. I can't explain the feelings. You need to serve God yourself. Kahit anong paliwanag natin dito about feelings, hindi mo mauunawaan kung ano yung sinasabi natin na kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, not unless ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Pag sinubukan mong maglingkod sa Panginoon, mauunawaan mo yung ating kinakanta, there is joy, joy, joy in serving Jesus. Walang ibang makakapagpaliwanag niyan kung hindi yung involved sa gawain ng Panginoon. Walang makakapagpaliwanag that there's joy in doing the soul winning kung ang isang miyembro ay hindi mag-involve sa soul winning. There's joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Kung napasaya natin ang langit, napasaya ang Diyos, napasaya ang kalwalatian ng Diyos, can you imagine? Hindi ka ba kaya pasayahin ng Diyos? Ilang beses tayo nag-akay ng kaluluwa, may kalungkutan sa ating puso, pero kapag tumanggap sa Panginoon, yung kausap natin, there's joy in soul winning. Hindi ko kayang i-explain that unless ikaw mismo ay mag-involve din sa soul winning. Nakapag-akay tayo ng mga bata, mga young people, the adults, pare-parehas yung kagalakan. Yung makakausap mo, buti na lang na nakatok natin yung bahay niya. Tumanggap sa Panginoon. Hindi tayo nagsisisi, bakit ba ako sumama-sama sa soul winning? Hindi. Kapag nakasama ka, gagawin mo ulit. Next time, sasama ulit ako. Kailan ba ang schedule ng soul winning? Nagtatanong ka na ngayon. Noong una, namimigay ka lang ng gospel tracts. Nakikita mo, minsan pinapag-testimony ka. Silent partner ka lang. Pero ngayon, hindi mapigilan ang bibig mo. Sa paghahakay ng kaluluwa. There's joy in serving Jesus. Ganyan po, 1 Thessalonians. Masaya na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 16. Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Naunawaan niyo po kung anong meron yung isang naglilingkod sa Panginoon? Pero siyang Diyos na pwede niyang lapitan. Kahit anumang dumating sa kanyang buhay, alam niya pwede siyang mag-pray. Hindi siya mag-worry. At yung rejoicing niya, sabi niya Bible, rejoice evermore. Kahit anuman dumating sa kanyang buhay, sabi ng Bible, in everything, give thanks. Saan ka makakita niyan? Sino sa miyembro ng ating simbahan na lahat na lang nang nangyayari sa kanya ay pinapasalamatan niya? Sigurado akong yan yung involved sa gawain ng Panginoon. Habang ang iba ay nalulungkot at nalulupaypay, siya naman ay masaya kasi alam niya all things work together for good to them that love God. Hindi sayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Experience volunteering yourself para sa gawain ng Panginoon. Experience singing for the Lord yourself. Serve God yourself.
Masarap makinig ng nagtatestimony, pero alam mo, pag ikaw mismo, first hand ay na-experience mo rin yung kadakilaan ng Diyos, for sure, you'll have that big heart para sa gawain ng Panginoon. Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6, verse number 19. Sabi ng Bible dito sa verse number 9. Kamali ako ng verse. Pasensya na po kayo, malabo ng aking mata. Pero nasa Bible po yan. Huwag kayong mag-alala. Nag-aral po ako ng Bible eh. Hindi ko lang ma-explain kung ano yung feelings. Pero pag sinubukan mo, makikita mo. Kaya nga, sabi ng isang graduate sa akin, Sir, hindi mahalaga ang feelings niya. Ang mahalaga, ang feelings ko para sa kanya. Itago na lang natin sa pangalang Anthony. You know? I can't explain the feelings. You need to serve God yourself. Number 2, I can't depend on my feelings. I can depend on God. Mahalaga ang feelings, pero hindi tayo magdidepende doon sa Panginoon. Kaya nga pag hindi ka na masaya, huwag ka titigil. Pag hindi mo feel, huwag ka titigil. Pag ikaw ay nanlalamig na, huwag kang titigil. Hindi mo dapat tigilan yan. Wala na yung kaibigan mo. Huwag kang titigil. Mahalaga na tayo ay nagpapatuloy. Hindi man tayo makapagdepende sa ating feelings, pero pwede tayo magdepende sa Diyos. 1 John. First John chapter 3, verse number 20. For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things. Naunawaan niyo po ba yun? Alam ng Diyos ang lahat. Sometimes we are unaware na pabagsak na pala tayo. Kasi ginagawa lang natin kung ano yung nararamdaman nating tama. Feeling ko, okay naman to eh. Nagbabasa naman ako ng Bible eh. Parati naman ako nasa church eh. Pero sometimes, iko-correct tayo ng Panginoon. That's why we need to trust Him. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Titigil tayo at magkakaroon tayo ng pag-iisip at isipin natin, kahit sino naman siguro talagang mag-isip eh. Tama itong ginagawa ko eh. Nagdidepende tayo sa feelings natin. Ano bang pakiramdam mo? May lagnat ka ba? May sakit ka ba? Ano ba yung nararamdaman mo? Saan ba yung masakit na yan? Pero alam ng Diyos yan. Inalaw yan ng Panginoon sa atin. Sabihin natin, Panginoon, nangihina po ako. Bakit hindi ko ba kayang palakasin yung nangihina? Kailangan natin ng pananampalataya sa Panginoon. That's why we need to keep on. Marahil sabihin mo talagang hindi ko na kaya. Ito na yung huli ko. Hindi na ako aawit. Hindi na ako sama sa soul winning. Hindi na muna ako attend ng Sunday school.
Nasasaktan ako. Meron tayong mga personal gripes. Meron tayong mga kanya-kanyang mga reklamo. Meron tayong lahat masasabi. Pero kailangan nating tanggapin. Hindi ako dapat nakadepende sa feeling ko lang. Dapat nakadepende ako sa Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, tama na maging masaya tayo, pero darating yung time, magugulat ka, magigising ka, parang iba ang panahon ngayon. Nagbago ang panahon. Parang naiinis ako, makita ko yung area captain ko. Parang ayoko sumama ngayon. Ano ba itong nangyayari sa akin? Pag nagtiwala tayo sa feelings natin at hindi na tayo nagdepende sa Panginoon, ipag-pray natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po ako. Kakaiba itong aking nararamdaman. Itama niyo po ang aking puso. Ayaw kong lumiban sa church. Ayaw kong hindi ako sasama sa pag-aakay ng kaluluwa. I want to keep on. Kapag ikaw ay buhay, hindi pwedeng wala kang kakasagupaing discouragement sa buhay. Pagharap mo lang sa salamin, discourage ka na. Oh, grabe naman. Minsan pag nakikita ko yung mukha ko sa TV, ang dilim, hindi kita yung mukha. Pero pag meron tayong ganitong bisita, sabi ko, wow, mas... Nako-comfort ako eh. Alam ng Diyos kung paano tayo i-comfort, di ba? Kaya dapat masaya tayo. Kaysa na simbahan ka, lulugo-lugo ka, ano ba naman ito nangyari? Parang hindi ako pinagkalooban ng Diyos. Mabuti ang Diyos sa atin. Hindi aksidente na tayo naging miyembro ng simbahan na ito dahil alam ng Diyos, pwede kang gamitin ng Diyos, pwede akong gamitin ng Diyos. Nakita natin kung paano pinagpala ang gawain ng Panginoon dahil tayo ay nakadepende sa Kanya. Number 3, the last. I can't resist the feelings of God toward me. I can't resist the feelings of God toward me. Kung gaano kasarap pakinggan nung mga bisita natin na marinig nila na mahal ka ng Diyos. God cares for your soul. How much more sa mga miyembro ng simbahan na ito. Na ang Diyos ay mayroong puso para sa bawat isa sa atin. 1 John chapter 4. Verse number 8. Basahin po natin ilang mga talata dito. He that loveth not, knoweth not God. For God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Hereby know we that we dwell in Him, and He in us, because He hath given us of His Spirit. And we have seen and do and testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in Him, and He in God. And we have known and believed the love that God had to us. God is love. And he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in Him. Naunawaan niyo po kung anong pag-ibig meron ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos,
ang dapat na maunawaan natin sa ating buhay. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magiging dahilan para ibigin din natin ang iba. We love whom God loves. Mahal natin ang kaluluwa dahil mahal tayo ng Diyos. Ang nangibabaw na sa atin ay pag-ibig ng Diyos. Yung sakripisyo ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Naunawaan natin ngayon yung kaguluhan sa Israel. Anong dahilan? Ba't sila nag-aaway-away? Sigurado kung nasa likuran yan ay ang galit nila sa Panginoon. At tayo ng mga mananampalataya, nauunawaan natin, the world is setting the stage for what will happen. Pero salamat, anumang kaguluhan na yan, bago pa magkagulo, merong rapture. Kukunin tayo ng Panginoon. At habang may oras pa tayo, dapat tayo maglingkod sa Panginoon. Gawin natin ang dapat nating gagawin. Mayroon tayong mga kapatiran na nandun sa Israel. How they wish makakalabas sila doon sa streets, makapag-soul winning. Pero dito sa atin ay payapang-payapa. Let's grab that opportunity and have the love of God in us na ibigay natin sa iba. Yung concern na mayroon tayo. Yung init ng panahon. Kakatukin natin yung mga bahay. Pupuntahan natin sila. Aalagaan, i-disciple, susunduin. I-encourage. Can you imagine? Hindi ang dahilan kung bakit natin ginagawa yan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. The love of God constraineth us. Hindi ka mapipigilan na gawin ang gusto mong gawin para sa Panginoon dahil alam mo, ikaw ay nababalutan ng pag-ibig ng Diyos. Sa pamagitan nito, lalago tayo sa pananampalataya. Na hindi na lang ako nagpapatuloy dahil lang sa feelings. May mas malalim pa dyan, merong conviction na nilagay ang Panginoon sa aking puso. Yung mga principles na na-embed sa akin. Kaya mahalaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Na alam natin, every time we study the Word of God, ang hinahanap natin yung pag-ibig ng Diyos. Tinitingnan natin yung sarili natin, tayo makasalanan, tayo walang silbi sa Panginoon. Pero yung gamitin niya tayo, wow, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Sino tayo para ibigin ng Diyos out from the miry clay of sin? God wash us. He save us. Dinala tayo sa church. Binigyan tayo ng Bible. Binigyan tayo ng privilege to serve Him, to give our best for Him. Di ka ba magpapatuloy? Papatuloy ka. Tuloy-tuloy lang tayo. Walang titigil. Hanggang sa pagtunog ng trumpeta. Ang pinakamaganda, maabutan tayo ng Diyos na masaya tayo sa ginagawa natin. Nag-e-enjoy tayo na maglingkod sa Panginoon. Nag-e-enjoy tayo mag-invest para sa gawain ng Diyos. At sasabihin natin, hindi sayang yung aking ginagawa. And one of these days, hasalubungin tayo ng Panginoon. At masaya siya na makikita ang bawat isa na naglilingkod sa Panginoon. Hindi natin bibitawan at mawawalan tayo ng feelings. Ramdam na ramdam natin ang gawain ng Panginoon. Kaya tayo ay magpapatuloy. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Bless you po inyong